Oo, yun na nga ay mainit na mainit pa rin ang issue mga bossing patungkol doon sa nakakawindang na revelasyon netong si Ondoy. Hindi Ondoy yun. Si Kaloy. Hindi rin si Kaloy yun. Sino yun? Si Orly. Oo, kaya ipakalat ninyo mga bossing sa inyong mga social media, O ipakalat ninyo sa mga social media ninyo ha kung yung hashtag si Orly ay ako. Kailangan si Orly protektahan natin. Actually kahapon medyo nagulantang tayo doon sa doon sa balita na kasi pinapatawag dapat siya ni Boying diyan sa may Department of Justice. Hindi naman nagpunta. Itong si Orly. Oo, kasi daw sabi nga nila kinakabahan daw yata kaya hindi nagpunta and so on and so forth. Hindi nagpunta kasi baka walang tiwala kay Boying. Oo, walang tiwala siguro kasi si Boying putang inang yan mula pa kay Bantag wala nang ginawang matino sa bayang Pilipinas yan, bopols yan. Oo, makita naman natin na kapag si Boying Rimulya, alam din naman natin kung sino ang amo niyan. Hindi ba, syempre, kung yung amo niya tatamaan doon sa mga testimonya, malamang sa malamang, baguhin yan. So, hindi siya umatin doon, mga bossing, at hindi daw siya makontak. Pero, isang magandang balita, mga boss, kasi yung kanyang nilapitan na si Congressman Mike Defensor ng 3rd District ng Quezon City. Dating congressman yan. Si Congressman Mike Defensor, mga bossing. Ay, hindi na pala sa 3rd District, no? Oo, hindi, party list na siya nung siya ay naging congressman. Pero congressman niya ng 3rd District ng Quezon City. Ano ba sasakupan 3rd District? Yan, Cubao, Katipunan, UP, Balara, yan, yung mga 3rd District ng Quezon City. Project 4, Murphy, Libis, Bagumbayan, dyan sa Eastwood. Kaya nga sabi ko, hindi naman binabahay ang mga yan. Bakit si Franz Pumaren? Laki-laki ng flood control project. Hoy, imbestigahan nyo yan si Franz Pumaren, ha? Congressman namin yan, kaibigan ko pa yan. Pero kung nagnakaw yan sa pera ng taong bayan, putangin na yan, dati pako sa krus yan. So si Orly hindi siya nagpunta. Sabi naman ni Mike Defensor na nilapitan niya na inaalagaan daw siya ng mga kapwa niya Marines. Nakita niyo naman, tapang-tapang ni Orly. Sabi ni Orly, hindi daw niya kailangan ng witness protection program, magbarilan tayo. Kung gusto ninyo. Ganyan ang mga Marines. So talagang alam mo na hindi siya takot at inilabas niya yung kanyang mga nalalaman dahil ginagawang basura binababoy ng gobyerno, mga kawatan sa Pilipinas. Mantakin mo, ginagamit yung mga militar para sa mga maruruming gawain nila. Ano ba naman basurero? Utangin na nyo talaga. Ginamit nyo na nga yung mga pulis. Ginamit nyo na yung mga pulis sa panghahayop kay Pastor Kibuloy. Panghahayop kay Pangulong Duterte. Panghahayop sa mga mamamayan ng Davao. Ginamit nyo na yung mga pulis. Pati ba naman sa mga pagnanakaw nyo, ginawa nyo pang tagabuhat. Tagabuhat ng mga ninakaw ninyo sa bayang Pilipinas, etong mga sundalo natin na nag-aalay ng buhay araw-araw para lang mabigyan tayo ng malayang pamumuhay. Mga putang ina nyo talaga. Mga hayop kayo. Antitino nitong mga sundalo. Nakapasa sa training, labanan ang mga terorista komunista, nakikipagbarilan sa bundok, lahat ng iutos nyo, ginagawa. Takin nyo, pati ba naman yung pagnanakaw nyo, dinamay nyo pa naman yung mga malilinis na mga tao na itong mga hayop kayo talaga. And speaking of, di ba may good news naman tayo. May good news naman tayo kahit na papaano. Mamaya, pag-usapan natin yung good news kay Pangulong Duterte dyan sa ICC update. Pag-usapan na natin ngayon, di na muna. Kay Orly muna tayo. Bad news muna tayo.
Bago good news. So, sino ba si Orly Guteza? Ayan ha. O, tingnan natin kung ano ba ang pagkatao nitong mamang ito. Tayo na mag-background check. O, ito si Orly Guteza. Tuluyan na ngang inilaglag ng sarili niyang empleyado si Ako Bicol Party List Zaldico kaugnay sa isyu ng korupsyon. Sino siya? Personal empleyado ni Zaldico. So, hindi naman to kapitbahay lang. Si Orly Guteza ay hindi naman tropa pits lang. Hindi naman siya katong-itan lang, kasamaan sa madyong, nakasama sa outing. Siya po ay isang empleyado at hindi lang basta empleyado. Siya po ay close-in security, bodyguard, errand boy. Kung gising si Zaldico, gising ito. Kung nasan si Zaldico, nandirito to. Oo, kahit tulog si Zaldico, gising ito, binabantayan siya. Ganon katindi ang kumbaga insider information na meron itong si Orly Guteza. O again hindi ito marites lang. Ito ang mismong errand boy, pinagkakatiwalaan. Ako pagkatiwalaan mo ko, Zaldico ng ganyang karaming pera, putang ina mo, hindi mo na ako makikita. Oo, itatakbo ko talaga yung pera na yan, lalo na alam ko naman na hindi sa'yo yan. Pero the fact na limpak-limpak, baul-baul, drum-drum, mali-maleta na pera yung ipinagkatiwala mo dito, ibig sabihin, ganun kayo. Ganito, putang ina, sobra-sobra pa. Ang mga politiko, ang mga sindikato, papatay yan para sa pera. Pero mantakin mo ito pinagkatiwala sa kanya yung ganun karaming pera. Anong ibig sabihin yan? Putsang ina. Baka nga mag-shota pa yan dalawa eh. Joke lang, joke lang. Pero ganun ka-close yan. Ha? Ganun ka-close yan kasi maraming mga tao ang naninira kay Orly ngayon na si Orly daw wala yan, ano lang yan, tanim witness po. Sinong gago ang papayag na ganito kalaking pagnanakaw, ganito kalalaking mga tao? Itong si Romualdez, itong si Zaldico, ito na ang pinaka mga magnanakaw sa Pilipinas. Bayad niyan lahat. Bayad niyan ang media, bayad niyan ang mga vlogger para mag-content para sa kanila. Sirain si Inday Sara nga, sinisira nila eh. Di ba? Kaya nga yung mga militar natin, hindi makakilos eh. Dahil alam nila kung gaano kamakapangyarihan, kahit dibaril yung mga militar natin alam nila kung gaano kamakapangyarihan etong Zaldico na to at saka itong Romualdez na ito. Na pati yung mga general nila, tila mo nabili na. So ako sundalo may baril, hindi pa rin ako makakilos kahit marami kaming galit. Bakit? Takot kami, ganun kademonyo kasatanas itong si Zaldico at saka itong si Romualdez, mga bossing. Ganun talaga. So imagine ninyo kung yung buong sandatahang lakas nga takot eh. Ito pa kayang si Orly, hindi matatakot? Ako bayaran mo ko kahit magkano eh. Gumawa ng kwento-kwento laban sa dalawa na yan. Putang ina, patay ako. Hindi ako papayag unless talagang matindi ang pagmamahal ko sa bayang Pilipinas at totoo yung sinasabi ko. Pero kung nagsisinungaling ako, walang presyo. Ikaw, tanungin kita, magkanong tatanggapin mo? Para lang itong si Romualdez at saka itong si Zaldico na gawan mo ng istorya. Makikita mo, sundalo, pulis kanila. Pati mga kriminal kanila. Wala nga nakukulong ng mga drug lord ngayon eh. Kanila lahat, pati komunista kanila. Imagine mo, ang liit ng mundo mo. Kapag ginawa mo ito sa dalawang ito dahil sa sobrang dami ng ninanakaw nila sa Pilipinas, ganun din kadami yung kaya nilang upahan para patayin ka at sirain ang buhay mo, pati buong pamilya mo, hanggang sa angkan ng mga pinsan ng mga second, third cousin mo, kayang sirain ang buhay ng mga demonyo na yan. So, paano mo sasabihin na si Orly, pakawala yan? Putang ina, walang tanga. Walang tanga na sisirain niya yung buhay niya para gumawa ng istorya. Pero merong Pilipino na mahal ang bayang Pilipinas, mahal ang kanyang propesyon, may prinsipyo,
na hindi mo kayang tapatan ng pera. Si Orly yan. Di ba? Oh, nakukuha niyo yung logic? Oh, di ba? Sino? Militar, hindi makakilos sa takot sa dalawa na yan. Pulis, hindi makakilos sa takot sa dalawa na yan. Si General Torre, ang dami nang naitulong sa kanila, tinarantado pa ng mga yan. Si Pangulong Duterte, dating presidente, tinarantado ng mga yan. Si Inday Sara, nakatulong sa kanila, tinarantado nila. Pinabagsak nila. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang daming naitulong sa mga yan, pinakulong nila. Oh, so sinong gago ang gagawa ng istorya para ano yung tong dalawa na to? Wala. Kung hindi totoo ang sinasabi nito ni Orly Guteza, wala sa kanyang puso ang pagiging patriot talaga, wala sa kanyang puso ang pagmamahal sa bayang Pilipinas, putsang ina. Hindi na. Putsa, kung corrupt na tao yan, hindi na yan magsasalita. Nagtago na lang yan. Alam niya pwedeng mangyari sa kanya eh. Pero the fact na isinangkalan niya yung sarili niya, pamilya niya, mga mahal niya sa buhay, kaibigan niya, damay lahat dito. Sa laki ng sindikato na to, maniwala kayo, sabi ko nga sa inyo, 2.2 billion, 3 times a week? Putangin ng ganyang karaming pera na yan. Sabi ko nga sa iyo, magkano na lang halaga ng buhay ngayon? 5 piso, baka may ano na eh. 5,000 pala, wag naman 5 piso. 5,000 baka pwede nang mamatay ka dahil sa 5,000 eh. Sabi ko nga sa iyo, inutangan yung barkada ko, inutangan lang ng 1.5 eh. Nung isa kong tropa, pinagdasal niya na yung tropa ko mamatay eh. Mamatay na sanang hayop na yan. Sabi ko, bakit? Ba't gusto mo na mamatay? Inutangan ako 1.5 tapos di ako biniyarang visit na yan. Mamatay ng visit, 1.5 lang, gusto mo na mamatay yung tao? Grabe ka naman, ako na magbayad. Oh. Ganun ngayon. Oh, tuloy natin. Sino pa ba si Orly? Sa Senado, ikinuwento ni Orly Guteza kung paano umano dinadala kay dating House Speaker Martin Romualdez ang male-maletang pera. Pero, sino nga ba si Orly Guteza? Sa nakuhang resumes ng Bilyonaryo News Channel, tubong masbate si Guteza. Nagtapos ng BS Criminology sa St. Ferdinand College, Iligan, Isabela at isang retired personnel ng Philippine Marine. Retired personnel ng Philippine Marine. O, ito ang kanyang mga ito ang kanyang mga specialty. Basic pistol marksmanship training. Open water diver. Ako magaling pan lumangoy ito, syempre Marines eh. Close quarter battle. Putik yan, magaling makipagsuntukan to. Basic bomb identification training, peacekeeping operation training, marine basic warrior course. Pucha, mga warrior to. Palagay ko, yung mga kalaban ni Little Mermaid, hinahunting nito. Marine Basic Non-Commissioned Officer Leadership Course, Marine Advanced Non-Commissioned Officer Leadership Course, Marine Basic Airborne Course. Ayan, lumulundag. Mataki mo, ano na sila? Lumalangoy na, lumilipad pa. Combat Tactical Intelligence Course, VIP Protection Course. Ayan na yon, siguro kaya nag-VIP security siya. Photovoltaic ba yung tawag dyan? System Installation. Ano ba yan? Parang ano na to parang test na to. Ano pa? Kanyang work experience, lumitaw na bago siya magtrabaho kay Kong Zaldi, naging VIP. Naging VIP siya. Enlisted personnel, Philippine Marine Corps. Grabe yan. VIP security sa Bureau of Customs. Siguro, puros mga kriminal eh. Yung mga pinagsilbihan niya VIP security, Bureau of Customs, talagang pucha yan. Makikita mo talaga yung dyan, yung mga magnanakaw dyan. Unless, nung naging Bureau of Customs siya, nung panahon siya ni Pangulong Duterte, na winawarak ni Pangulong Duterte yung mga nakukuhang mga smuggled na mga sasakyan. Ngayon, tinan mo, ang winawasak, vape. Alam mo kung bakit vape ang winawasak? Di umano si Sandro Marcos daw ang may-ari ng lahat ng vape sa buong Pilipinas. At balitang-balita, marami tayong mga kaibigan na mga nagvi-vape, yung mga ninegosyo ng vape. Madami daw silang mga orders sa China na mga produkto na ibibenta nila dito sa Pilipinas. Lisensyado mga to may mga DTI to.
May mga permit itong mga to na magtinda ng mga produkto na yan dito sa Pilipinas. Nagbabayad pa ng buwis ang mga yan, ha. Pero alam nyo ba na yung mga nag-invest na mga Pilipino na naglagay ng kanilang mga pera, nag-order, alam nyo ba na tumawag yung mga manufacturer nila from China at sinabi daw sa kanila na, uy, paano na tong order mo sa akin? May tumawag dito na taga-gobyerno ninyo na hindi daw nila papayagang makapasok yung mga produkto sa bansa nyo. Paano na yan? Ang dami mong in-order, nag-down payment ka lang. O ngayon, syempre ako, namuhunan ako. Limbawa, meron ako 5 milyon. Last 5 million ko na yon. I-invest ko. Pagbalik dito, may ibibenta ko, madodoble ko yon. At least kikita ako ng mga 10 milyon. O yung mga manufacturer daw sa China ngayon, hindi daw makapagpadala dito, naaayon sa mga order ng kanilang mga customer dito, naaayon dun sa customized requirement ng mga customer nila dito. Kasi nga daw, haharangin sa mga pantalan natin yung mga yan. Alam nyo ba kung bakit? Kaya haharangin kasi ang gusto daw, noong itong Sandro, siya lang ang may-ari ng mga vape product sa Pilipinas. Grabe, no? Tangina, pati ba naman yan? Ito, lang to, ha? Malamang sa malamang, hindi totoo to. Kasi ako naman na nagsasabi, kwento-kwento lang naman yan. Oo, wala man akong ebidensya. Pero yun ang kinukwento sa akin. Wag lang kayo maniwala. Sa akin kinuwento, di naman sa inyo, Kinuwento sa akin na nung mga kaibigan ko na nagninegosyo, sir, down na ako ngayon. Talagang ubos ang pera ko kasi nag-invest ako para down payment doon sa mga produkto na dapat darating sa akin para inegosyo ko dito. Hindi na mapaparating dahil nga hinaharang netong mga tolonggis na ito. O nakikita nyo ng mga nakaraang araw ang sinisira ng Bureau of Customs, vape, di ba? Tandaan ninyo, balikan nyo yung mga balita. Bilyong-bilyong halaga ng vape products ang sinira. Pinipison. Yun na dahil may monopolyo ng vape products dito sa Pilipinas. Isa na lang daw may-ari, di ko alam kung sino. Sabi nila, Sandro, di naman ako naniniwala, mabait na bata yan Mabait na bata yan, mukhang hindi makabasag pinggan yan Baka nga palitan yan si San Agustin sa sobrang bait niyan, baka palitan yan sa lang. Okay, maniwala doon, fake news yun. Hindi totoo yun. Mabait na bata yan si Sandro Marcos. Hindi niya gagawin yan sa mga kababayan niya. So yun, nagre-reklamo yung mga vape dito. Ayan, so BOC, Bureau of Customs, naging VIP Security to Office of the President. Sana may mga timeline to, no? Para malaman natin sino bang Vice President yung pinagsilbihan niya, kung si Lenny ba o si Inday Sara. Naging VIP security siya to PCOO. Sino ba yung binantayan niya? Kasi kung ang babantayan mo si si Claire Castro, wag na. Utangin na, wala namang banta sa buhay yan. Dahil may sitit naman yan. May hablig. VIP security to the Bureau of Corrections, Bucor. Yan yung mga niya. So talagang trabaho na nitong si Orly yung security or detail sa mga malalaking tao, very important person sa mga offices na ito. Question, did he ever do this? Did he do this? Ginawa niya ba ito doon sa kanyang amo sa Bureau of Customs, amo niya sa OVP, amo niya sa PCOO, amo niya sa Bucor? Wala, di ba? Hindi naman. Meron din, sa Bucor lang, ang daming corruption din dyan. Pero meron ba siyang inilabas? O baka wala siyang ebidensya? O baka hindi ganun yung mga pinagagawa sa kanila? Ngayon lang, bukod tangi, lumabas siya. Kasi nga, putsang ina, ikaw ba naman, nalulunod sa baha yung mga Pilipino. Palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas. Tapos makikita mo, ilang tao lang ang yumayaman. Grabe, di ba? Security siya ng mga government offices tulad ng Bureau of Customs, Office of the Vice President, Bucor,
at Presidential Communication Operation Office. Samantala, pinabulaan na naman ni Attorney Pichi Rose Espera ang pagnotaryo sa ipinakitang affidavit ni Orly Guteza sa Senado. Ayan, no. So yung sa notaryo na. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap